Minsan may mga tanong tayo na meron tayong inaasahan ng sagot. Meron tayong mga tanong na meron na tayong inaasahang sagot. Halimbawa kapag ating tinanong ang isang tao, ano pa ba? Kakain ka pa ba? Gutom ka pa ba? Minsan inaasahan natin ang sagot ay hindi na, okay na, busog na ako. Kapag tinanong natin ng isang tao na hindi ka ba talaga sasama, inaasahan natin ang sagot ng taong yun, sasama naman, intay lamang sandali. May mga tanong tayo na minsan meron na tayong inaasahan na sagot. Ganyan po yung ating ebanghelyo sa ngayon. Isang lalaki ang nagtanong kay Jesus at ang kanyang katanungan ay, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Kakaunti po ba ang maliligtas? Alam po niyo, yung kaligtasan ay isang paksa ng panahon ni Jesus na napakainit. Bakit? Kasi ang iniisip po ng mga Hudyo, kakaunti lang talaga ang maliligtas. Ang mga Hudyo lamang ang maliligtas. Kasi sila ang pinagpalang bayan ng Panginoon. Yung mga Hintil na hindi Hudyo, sila ay hindi maliligtas. Walang kaligtasan para sa kanila. Kaya sa kanyang tanong kay Jesus, ang kanyang inaasahan ay sasang-ayunan ni Jesus ang kanyang iniisip. Yung sabihin sa kanya na totoo, kayo lamang Hudyo ang maliligtas at wala nang iba. Tingko minsan hanggang sa ngayon, meron pang ganyan ang pag-iisip. Sila lamang ang maliligtas. Pero sa ating pong ebanghelyo, hindi sinagot yaan ng diretsahan ni Jesus, oo o hindi. Ang sagot ni Jesus ay, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Yung pong salitang yun, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Pagsikapan. Kasi alam natin na ang kaligtasan ay biyaya na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Pero sa isang banda dapat, ito'y ating pinagsisikapan din. Ano ang ibig sabihin noon? Kapag ating pinagsisikapan ng isang bagay, ibig sabihin, gustong-gusto mo yung bagay na yun. Ibig sabihin, talagang gagawa ka ng paraan para makuha mo ang bagay na yun. Kaya pinagsisikapan. Ganyan din daw ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay sana hindi lamang ang Panginoon ang naghahangad na makasama tayo. Ang kaligtasan ay sana tayo din daw hangad natin na makasama ang Panginoon. Kaya po si San Agustin, ang sabi niya ay, nilikha tayo ng Diyos nang wala tayo. Pero hindi tayo pwedeng iligtas ng Panginoon nang wala tayo. Ano ang kanyang punto? Mahalaga yung human participation. Sapagkat hindi lang dapat ang Panginoon ang naghahangad na makapiling tayo. Tayo din, sana hangad din natin, kaya ating pinagsisikapan na ating makasama ang Panginoon. Kaya nga magandang ating tignan, saan ba nagkakaroon ng problema ang mga Hudyo nung panahon ni Jesus na marahil hanggang sa ngayon, yun ang ating struggle. Ano yun? Yung assuming. Kasi may mga pakakataon, we assume. Ano yung ating ina-assume? Tatlong bagay, no? Ayon sa ating ebanghelyo. Una, minsan ina-assume o inaakala natin na mahaba pa ang panahon. We assume that there is a lot of time. Kaya nga kapag ating iniisip mahaba pa ang panahon, tayo ay nagpapatumpik-tumpik. Kapag iniisip natin mahaba pa ang panahon, ibig sabihin okay lamang, hindi pa urgent, hindi pa kinakailangan gawin o tutukan. Pero ano ang sabi ng ating ebanghelyo sa ngayon? Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambayanan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Ano ang ibig sabihin noon? Hindi habang panahon, bukas ang pintuan. Kasi minsan yan ang problema natin, tingin ko bilang mga tao. Ano yun? Yung last minute, cramming. At iniisip natin, kahit sarado yan, pagbubuksan pa rin naman ako. Pero ano ang sabi ng ating ebanghelyo? Darating ang panahon na isasara ng puno ng sambayanan ang pintuan. Yung pintuan kumakatawan mismo sa ating pamumuhay. Sabi nga nila kapag ang tao daw ay bata pa, pakiramdam ng mga bata,
ay napakahaba ng panahon, napakabagal ng takbo ng oras. Pero kapag tayo daw ay tumatanda, napakaramdam natin, napakabilis ng takbo ng oras. Pero mga kapatid, sino ba talaga ang nakakaalam sa atin kung kailan isasara ang pintuan? Kung kailan talaga tayo haharap sa Panginoon? Kaya nga yan po yung unang aral ng ating ebanghelyo. Huwag nating aakalain na laging mahaba pa ang panahon, na meron pa tayong pagkakataon. Ibig sabihin, kailangan araw-araw atin nang tutukan gawin kung ano ang mabuti, kung ano ang tama. Kaya nga po ang sabi ni St. John Paul II, ang sabi niya, become a saint and do it quickly. Become a saint and do it quickly. Kasi baka tayo ay nagpapaliban, tayo ay patumpik-tumpik, iniisip natin laging bukas naman ang pintuan, laging merong pakakataon, laging merong panahon na nag-iintay. Pero yun ang ating unang tandaan, huwag nating akalain na laging mahaba ang panahon. Kasi talagang merong deadline. Kasi talagang merong panahon na isasarado ng puno ng sambayanan ang pintuan, ang ating buhay. Pero pangalawa, minsan, ang problema natin is that inaakala natin na makikilala tayo agad ng Panginoon. We assume that the Master will easily recognize us. No, yan ang sabi sa ating ebanghelyo sa ngayon. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Siguro napakasakit yung tayo ay ipagtabuyan. Pero ang mas masakit ay yung tayo ay hindi makilala. Yung akala natin, ganoon tayo ka-close. Akala natin, ganoon tayo mare-recognize ng ating Panginoon. Pero ano ang sinasabi sa ating ebanghelyo sa ngayon? Kahit ipagdiinan natin, Panginoon, kumain kami, uminom kami, nakasalo po ninyo. Nangaral pa kayo sa mga lansangan namin. Ang masaklap, ang sabi dyan ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Yung pong part na yun ang mahalaga. Bakit? Kasi hindi automatic na porkit yung tao kumakain at umiinom sa hapag ng Panginoon, siya'y kilala kaagad ng Diyos. O yung tao ay nakikinig sa mga turo ni Jesus, siya'y kilala kaagad ng Panginoon. Ang sabi ng ating ebanghelyo, lumayo kayo sa akin, kayong lahat ng nagsisigawa ng masama. Kasi yung closeness, yung pagiging malapit natin sa Panginoon, dapat nauuwi saan? Imitation, pagtulad. Kasi baliwala yung dami ng beses na tayo ay kumakain at umiinom sa hapag ng Diyos o nakikinig sa Kanyang salita kung hindi naman nagbabago yung ating maling pamumuhay. Kaya tingin ko ito yung pangalawang punto po ng ating ebanghelyo sa ngayon. Do not assume that the Master will recognize us unless we are doing the will of God, unless we are imitating Jesus. Kaya maganda ding ating tignan, ano ba ang binabago sa ating pamumuhay ng ating pagkain at pag-inom sa Eucharistia? Ano ba ang binabago sa ating pag-uugali kapag ating laging pinapakinggan ang tinig ng Panginoon? Kasi baka kain lamang ng kain, inom lamang ng inom, pakinig lamang ng pakinig, pero wala namang pagtulad sa halimbawa ni Kristo. Alam po niyo, merong isang santo sa San Camilo de Lelis. Ang sabi ni Saint Camilo de Lelis, think well, speak well, do well. These three things, through the mercy of God, will make a man go to heaven. Yun daw tatlong bagay na yun ang ating tutukan. Think well, speak well, do well. Kasi kapag tayo ay kapiling ng Panginoon, wala tayong iisiping masama sa ating kapwa. Kapag tayo ay malapit sa Panginoon, wala tayong sasabihin na pwedeng makapanira ng buhay ng iba. Kapag tayo ay talagang na kay Kristo, yung ating pamumuhay ay maayos at matuwid. Hindi ko yun ang pangalawang paalaala sa atin.
Hindi sapat na sabihin natin, Panginoon, kilala ka namin. Ang tanong, nakikilala ba tayo ng ating kapwa sa ating uri ng pamumuhay na tugma sa mga halimbawa ni Kristo? Pangalawa, let us not assume that the Master will easily recognize us unless we are imitating the examples of Jesus, our Master. Pero pangatlo po at panghuli, huwag nating i-assume o iisipin na tayo ay laging nauuna. What does that assume? That we are always the first. No? Sapagkat sa huling bahagi po ng Ebanghelyo, ang sabi ni Jesus, tunay ngang may nahuhuli na mauuna at may nauuna na mahuhuli. Yan ang nagiging problema ng mga eskriba at paresayo, pati po ng mga Hudyo. Yung iniisip nila, they are above the rest. They are better than others. No? Kaya ang kanilang thinking, kami yung laging una, kami yung laging on top. Pero mga kapatid, yan ang problema. Kapag ang ating laging tingin tayo ang una, tayo ay pwedeng magmataas. At kapag tayo ay nagmamataas, mahihirapan tayong maglingkod ng may kababaang loob sa ating kapwa. Si Jesus na mismo ang nagsasabi sa atin, paulit-ulit, ano ang sikreto kung gusto mo talagang maging una, maging huli? Ang sikreto para maging dakila, maging alipin at lingkod ng lahat. Mga kapatid, yun ang pangatlong ating wag iisipin. Yung inaakala nating tayo ay laging una. Yung inaakala nating tayo ay laging higit kaysa sa ating kapwa. Kasi kapag gano'n ang ating pag-iisip, maaaring tayo ay magmataas. Mahihirapan tayong maituwid at mahihirapan din tayong makapaglingkod ng tapat sa bawat isa. Meron pong isang santo, si St. Charles de Foucauld. Ang sabi ni St. Charles de Foucauld, always descend, always descend, always humble yourself. In the first place, be spiritually in the last, through humility. Occupy it in the spirit of service, telling yourself that you are only there to serve others and lead them to salvation. Lead them to salvation. Mga kapatid, tingin ko yan ang ating struggle to descend. Yung tayo ay magpakumbaba. Kasi minsan, ang ating iniisip, angat tayo sa ating kapwa. Tayo ay laging una. Pero kapag yun ang ating pag-iisip, mahirapan tayong makapaglingkod ng tapat sa bawat isa. Mga kapatid, ano ang problema ng mga Hudyo nung panahon ni Jesus? Na minsan ay ating ding problema na kailangan ituwid natin. Assuming. Minsan, inaakala natin una na mahaba pa ang panahon. Let us not procrastinate. Sana araw-araw ating gawin kung ano ang mabuti at tama. Huwag ipagpaliban. Pangalawa, let us not assume that the Master will recognize us unless we are imitating Jesus, our Master. Hindi sapat na ating sabihin, Panginoon, kumain at uminom kami na kasama mo at nangaral ka sa mga kalsada namin. Ang titingnan ng Panginoon, ano ba yung ating ginagawa araw-araw? Mabuti ba o masama? At pangatlo, let us not assume that we are the first. Kasi baka sa bandang huli, tayo mismo ang magkagulatan. Yung taong akala natin ay nahuhuli, baka sa bandang huli, sila pa yung talagang una, sapagkat sila ay naglilingkod ng tapat at ng tama. Amen.